So para mawala na lahat itong mga alinlangan na ganito, naisip namin na magpaandar na tayo ng isang constitutional convention. Panahon na para amyendahan ng 1987 Philippine Constitution. Ayon kay House Deputy Speaker Antipolo 1st District Representative Ronaldo Puno, pinagmumula ng hindi pagkakaunawaan at krisis ang tinatawag na constitutional ambiguities o mga bahagi ng saligang batas na malabo, hindi tiyak o kulang sa detalye. Isang malaking halimbawa nito ang salitang forthwith sa Article 11 ng saligang batas kung saan nakapaloob ang accountability o pananagutan ng mga opisyal ng gobyerno. Lumikhaan niya ito ng kontrobersya matapos pagtalunan kung ilang araw, linggo o buwan ba dapat makapagsagawa ng paglilitis matapos ma-transmit ang articles of impeachment ng Kamara sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Pero ang problema kasi, maraming mga salita sa ating saligang batas, hindi sinasabi talaga kung ano ang specific na ibig nilang sabihin. So yan, halimbawa, yan, sa impeachment talaga, ang magiging panukala namin dyan, ilagay yung period. Talagang ilang araw, ilang oras, ilang linggo, talagang malinaw para wala nang pag-uusapan na kung kailan ba talaga yan. Ayon kay Deputy Speaker Puno, maghahain siya ng isang joint resolution para makapagsagawa ng Constitutional Convention o CONCON para sa charter change. Tumutukoy ang CONCON sa paraan ng pag-amyenda ng saligang batas kung saan ang mga tao ang naghahalal ng mga kinatawan para pag-usapan, suriin at buuin ang mga gagawing pagbabago sa konstitusyon. Aminado naman ang kongresista na malaking hamon ang pagpasa ng ganitong uri ng panukala lalo na sa Senado. Kaya magsasagawa ito ng maikting na konsultasyon lalo na sa mga kapwa mambabatas na tumututol dito. Pagtitiyak din ito, tutugunan ang mga concern ng mga nag-aalinlangan sa pag-amyenda ng saligang batas. So, ang trabaho natin, isubukan natin siguro maghanap ng paraan kung paano mapapahupa yung kanilang mga alinlangan tungkol dito sa CONCON. Sabi ko nga, magiging mahirap ito. Pero, mabuting mahirap. At least alam natin na mahirap kaya mas susubukan natin ng maayos. Di ba? Pero may oras pa. If you're worried about that time, I think there is time. Samantala, nagpahayag naman kahandaan ng ilang kongresista na pag-aralan ang isinusulong na panukalang amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng CONCON. I'm not closing the idea of amendments. Lalo na yung mga binanggit na mga ambiguous provisions ni Congressman Puno. So we need to study that very well. At the very least, pag-usapan ano ba yung mga problematic provisions today na mga out-of-date provisions na hindi po nagre-reflect ng present reality po ng ating pambansa. Noong Hulyo, inihain ni Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin ang resolution of both houses number 1 na layo namang amyendahan ng economic provision, gayon din ang Article 1 ng Saligang Batas na tumutukoy sa National Territory Provision. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.